Sa mga panahon nagdaan, ang Philippine Army ay may luma at kakaunting tangke lamang sa kanilang inventory. At dahil sa mga umuusbong na banta sa ating bansa, kinakailangan na ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP na palakasin ang kanilang hanay sa pamamagitan ng AFP Modernizations Program, lalo na ang Philippine Army. Dahil sa AFP Modernizations Program ng AFP, unti-unti na lumalakas ang hanay ng Philippine Army. Isa sa makabagong sandata ang dumating sa Philippine Army ay ang Sabra Light Tank. Mabilis, malakas at handang ipagtanggol ang bayan. Pero ano nga ba ang kakayahan nito? At bakit napaka-importante nito para sa Pilipinas? Tara, alamin natin. Pero bago tayo magsimula, nais ko muna magpasalamat sa nanood, nag-like, nag-comment at nag-subscribe sa mga video natin. Nasa 300+ subscribers na tayo mga kasandata at bayan. Kaya maraming salamat po sa inyong tulong at suporta. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick lang po ang subscribe button nasa ibaba ng video at piliin ang all salamat. Ang Sabra ay gawa ng Elbit Systems ng Israel at opisyal na pumasok sa serbisyo ng Philippine Army noong Marso 5, 2024. Bahagi ito ng Army Modernization Program na layong magbigay ng mas advanced na armor at firepower sa ating tropa. Nakaarmas ito ng 105 pulgada main gun na may autoloader kaya mabilis at tuloy-tuloy ang pagpapaputok. Kasama rin ang 7.62mm machine gun para sa dagdag suporta. Dahil sa stabilized turret at modernong fire control system, kaya nitong tamaan ang target ng eksakto kahit habang gumagalaw ang tank. Light tank ang Sabra, ibig sabihin mas magaan kaysa heavy tanks, pero mas mabilis at madaling i-deploy sa iba't ibang lugar. Swak na swak para sa terrain ng Pilipinas. Isla, bundok at malalambot na lupa. May ballistic protection ito hanggang NATO Stanag Level 4. Ibig sabihin protektado laban sa karamihan ng small arms at ilang uri ng artillery fragments. Hindi lang ito para sa labanan. Ang Sabra ay pwedeng magbigay ng direct fire support sa ating infantry, makakatulong sa island defense, at mabilis ring ma-deploy sa mga crisis situations. Sa madaling salita, dagdag lakas at flexibility para sa Philippine Army. Siyempre, makina lang ang Sabra kung walang tao. Ang tunay na puso nito, ang mga sundalo. Ang training ng crew, ang disiplina, at ang koordinasyon, sila ang dahilan kung bakit nagiging epektibo ang Sabra sa field. Noong 2021, inaprubahan ang kontrata para sa Sabra. At mula 2022 hanggang 2024, dumating ang mga unit. Ang unang batch, siyam na tracked light tanks, ay opisyal na na-induct ngayong taon. Ito ang simula ng mas modernong armored capability para sa Army. Siyempre, may mga hamon din. Logistics, maintenance, at gastos, malaking bagay ang pagpapatakbo ng modern tanks. Pero bahagi ito ng mas malawak na plano para siguraduhin na laging handa ang hukbong sandatahan. Sa bawat putok ng kanyon, bawat ikot ng turret, at bawat galaw ng crew, ipinapakita ng Sabra na handa itong maging sandigan ng bayan. Ito ang Sabra Light Tank, mabilis, makabago, at mahalagang bahagi ng depensa ng Pilipinas. Ano sa tingin nyo? Sapat ba ito para sa mga pangangailangan ng ating bansa? I-comment nyo sa ibaba. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong makakakwentuhan tungkol sa ating sandatahang lakas. Ako si Sandata at Bayan TV at ito ang Sabra Light Tank ng Pilipinas. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa susunod na deep dive.